Isang dalaga mula sa Northern Sea Ice Palace ang bumati sa Divine Monk mula sa Moram Union. Napansin ng monghe ang maliwanag na nilalang at naalala ang mga alingas-ngas na narinig niya tungkol sa ikapitong anak ng isang karaniwang hari, na sobrang talino at gwapo kaya marami ang umaasa sa kanya. Tiyak na siya ngayon. Binanggit ng dalaga na siya na ngayon ang namamahala sa isa sa tatlong palasyo. Para sa monghe, hindi lamang siya isang magandang bulaklak, malaki ang kanyang potensyal at marami ring tinik, na hindi naman nakakagulat dahil namana niya ang mga katangian ng kanyang ina, na tinatawag na pinakamagandang babae sa North Sea. Hiniling ng monghe na dumaan sila at maupo, sa halip na manatiling nakatayo. Isang kakaibang atmosfera ang namagitan sa kanila, ngunit agad din silang nag-ayos at naupo sa kanilang mga lugar. Sinimulan ng monghe ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagbanggit na may mga pagtatalo pa rin sa Ice Palace ukol sa Southern Expedition Theory at Southern Kinship Theory. Naunawaan ng binatang Ginoo na nakaupo sa tabi niya na ang Southern Expedition Theory ay nagmumungkahi na dapat salakayin ng Ice Palace ang timog, habang ang Southern Kinship Theory ay nagpapahiwatig ng pakikipagkaibigan sa mga karatig bansa. Ipinagpatuloy ng monghe na, hanggat may hangganan ng Ice Palace sa lugar na ito, hindi sila maaaring mawala ng interes dito. Binigyang diin ng dalaga ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa monghe sa pag-aayos ng pagpupulong na ito. Bigla namang naalala ng monghe na may dala silang celebratory tea at nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan sa kanyang sarili dahil nakalimutan niya ito. Tinawag niya ang kanyang lingkod at binanggit ng walang ingat ang binata na nakatayo sa likuran ng dalaga. Sa umpisa, hindi naintindihan ni An kung bakit siya tinatanong dahil wala siyang kaugnayan sa mga taong ito. Ngunit, batay sa pulang mukha ng monghe, wala siyang magawa kundi sumunod. Lumapit siya sa monghe at sa kanyang utos, nagsimulang makinig sa kanyang mga tagubilin. Buong linaw na naintindihan ni An kung ano ang hinihiling sa kanya, gagawa siya ng tsaa. Alam ni An na ito ay isang hindi kaaya-ayang sitwasyon dahil hindi siya taga roon at hindi niya alam kung paano gumawa ng tamang tsaa. Halata na siya ay nalilito, ngunit hindi ito nagustuhan ng monghe. Nagsimula ang matanda na magreklamo, sinasabing hindi siya pinapansin ng binata at ito'y nagpapalungkot sa kanya, nasaan na raw ang mundong ito at baka tuluyan ng bumagsak. Wala nang ibang pagpipilian si An kaya't sa mabigat na buntong hininga, napilitan siyang sundin ang utos ng matanda. Nagpatuloy sa pagbibiro ang monghe, sinasabing kailangan niyang lumibot at dumaan sa likod, at pinakamahalaga ay tandaan na pakuluan ang tubig. Dagdag pa ng monghe na nauubos na ang tubig at dapat itong madala ng sapat para magamit ng lahat. Ibig sabihin, mas magpapakahirap si An para humanap at magdala ng tubig. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi sumagot ng matagal ang dalaga at napansin ito ng matanda. Tinanong niya ang dalaga kung hindi ba niya nagustuhan na inutusan niya ang taong malapit sa kanya. Sumagot ang dalaga na nagkakamali ang matanda, walang ugnayan ang siyentipiko at ang lalaki, tinutulungan lang siya nito. Ngunit pinaghihinalaan ng matandang tuso na hindi yun ang buong katotohanan. Pilit na tinatago ng babae ang kanyang aura, ngunit malakas pa rin ang kanyang enerhiya. Napansin ng dalaga mula sa Ice Palace ng North Sea na tila naabot na ng tensyon ang pinakamataas nitong antas, kaya't nagdesisyon ng matanda na baguhin ang paksa ng usapan. Alam ng dalaga na hindi basta-basta ipinadala ng matanda ang kanyang katulong, tiyak na may dahilan ito, kaya't hindi nila dapat mawala sa paningin ang mga galaw nito. Itinanong niya kung ano ang ginagawa ng taong nakaupo malapit sa kanila. Pinayagan siya ng monghe na personal itong itanong. Tumayo ang dalaga mula sa kanyang upuan at nagpakilala bilang isang lady mula sa Ice Palace ng North Sea. Masaya siyang makilala ang taong yon, at gusto niyang malaman ang pangalan nito. Pagod ngunit magalang na sumagot ang matanda, ang pangalan ko ay Liam Hawk. Nang marinig ang pangalang yon, lahat ay namangha. Si Liam Hawk ay isang tunay na banal na espada, isang maalamat na personalidad. Lubos na nagpapasalamat ang dalaga sa pagkakataong makilala ang ganitong makapangyarihang tao, isang dakilang karangalan para sa kanya. Tumugon lamang ng matipid ang matanda, oo, na walang idinagdag pa. Dahil dito, napagdesisyonan nilang talakayin ang ilang mahalagang isyu. Narinig na ng dalaga ang mga alamat tungkol sa banal na espada at kilala maging sa North Sea ang kanyang pangalan. Binanggit ng monghe na natural lamang yun. Bakit malilimutan ng lungsod ang isang kaibigan, lalo na't hindi pa humihilom ang mga sugat ng mga trahedya ng nakaraan? Tumawa ang monghe, at naalala ng dalaga ang matandang kwento, ngunit para sa kanya, ito'y tila isang tsismis lamang. Kaunti na lamang ang mga tao na nakakaalala ng mga pangyayaring yun,
Ngunit hanggat buhay pa sila, hindi malilimutan ang mga alaalang ito, diin ng monghe. Idinagdag niya na ang kanyang kaibigan ay lumaki na simula noon. Bagamat noong panahon na siya ay naroon, siya'y bata at isang tunay na rebelde. Hanggat hindi pa nakakalimutan ang mga pangyayaring yon, hindi basta makakagawa ng desisyon ang Ice Palace ng North Sea. Gayunpaman, ang bagong henerasyon ay naghahanap ng mga bagong patunay. Nagkaroon ng maikling katahimikan habang humihip ang hangin at nagpatangay ng mga dahon sa paligid. Nagtanong ang dalaga kung may sapat na lakas pa ang North Sea upang ipakita ang kanilang pangingibabaw. Sinabi ng mahiwagang babae na malapit nang makita ng lahat ang kasagutan. Bagamat hindi malinaw sa monghe, alam niyang may ipinahihiwatig na mahalaga ang mga sinasabi ng dalaga. Ang banal na espada, bagamat matanda na, ay tila walang pakialam. Kung may hinahanap na ebidensya ang monghe, tiyak na magkakaroon ng patunay, ngunit ano nga ba ang mapapatunayan sa pagsasabing mas mabuti ang kapayapaan at pagkakasundo kaysa sa dugo't digmaan? Para sa monghe, ito ang tunay na kabobohan ng mga tao na hindi nakakakita ng hangganan. Ngunit tila hindi bobo ang tingin ng dalaga sa mga salitang ito dahil ang kapalaran ng North Sea ay nakasalalay dito. Tinitigan ng banal na espada ang kanyang tsaa at napagtanto na ang lugar at ang mga tao ay hindi nagbabago. Pilit na pinuprotektahan ng dalaga ang kanyang dangal at lakas sa pamamagitan ng pag-iwas sa madugong laban, tulad ng ginawa noon nang dumating ang banal na espada sa North Sea sa kahilingan ng isang eksentrikong monghe. Nakita niya noon ang isang napakalaking larangan ng digmaan kung saan walang katapusan ang pagdanak ng dugo. Hawak ang kanyang marangal na espada, sinabi ng banal na espada na kung kailangan nila ng patunay, hayaan nilang labanan siya. Noon, kumalat ang tsismis tungkol sa isang walang talong martial artist mula sa timog na kilala bilang 5 kagalang-galang sa langit at ang kanyang sining ng pakikipaglaban ay maalamat. Lahat ng mga taga-suporta ng Southern Expedition Theory ay pinatay ng kanyang espada. Gayunpaman, ang mga taong kanyang pinatay ay mula rin sa North Sea, at kahit ganoon, kailangan silang patawarin upang mapanatili ang kanilang dangal. Kahit ginamit ang buong kapangyarihan ng Ice Palace, kailangang protektahan nila ang kanilang karangalan, at inutusan ng pinuno ang kanyang mga mandirigma na gawin ito kaagad. Ngunit sa sandaling yun, sobrang hina na ng banal na espada at naramdaman niyang magiging napakahirap para sa kanya na talunin ang mga mandirigmang ito. Naalala ng banal na espada ang sandaling inakala niyang kamatayan na ang kanyang kahaharapin, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang babae sa kanyang harapan. Lumitaw siya upang wakasan ang labanan, may malinaw siyang layunin, tapusin ang sagupaan. Sa kasalukuyan, naramdaman ng monghe na kaya niyang magbigay ng patunay, ngunit ano nga ba ang nais patunayan ng mga ito? Isang makapangyarihang aura ang nagsimulang magpakawala mula sa lugar kung saan nakaupo ang monghe. Puno ng pulang enerhiya ang hangin, tila nagpapaalala sa mga tao na huwag siyang lapitan. Samantala, ang ating bayani, si Unan, na humaharap kay Tay, ay galit sa monghe dahil napilit siyang makisali sa usaping ito. Ang malakas na enerhiya, tila nasa isang malaking kaldero, ay kitang-kita kahit sa mata ng sinuman. Ngunit binigyang diin ng banal na espada na nais niyang sundin ang mga batas ng North Sea, na nangangahulugang gagamitin ang mga kautusan ng North Sea. Ang punto ng paggamit ng mga kautusan ay para ipakita ng may kagustuhan ang kanyang lakas. Tumawa ang dalaga, na sinabing maaari nilang simulan ng Phoenix Conference, isang bagay na magpapasya sa kinabukasan ng North Sea. Simula ngayon, ang mga dragon at phoenix ay ituturing na hinaharap na alyansa sa Maria. Alam ng dalaga na para sa tagumpay laban sa kanilang mga kaaway, handa ang North Sea na harapin maging ang isang matinding bagyo. May katotohanan ang kanyang mga salita, at ang monghe ay napaisip. Ayon sa kanyang paghuhusga, kailangan niyang maunawaan ang sitwasyon at magbigay ng tamang kasagutan. Naramdaman ng monghe na tila nais lamang ng dalaga na may ibang magtuwid ng kanyang problema, kahit pa may banta sa kanya. Ngunit may iba pang iniisip ang dalaga. Naiinis at matigas ang monghe dahil tila sa kanya inaasahan ang napakaraming bagay, kahit na sa isang lumat simpleng tahanan. Gayunpaman, bilang isang monghe na minsang umalis ng templo, wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang mungkahi ng dalaga. Kaya pumayag siya. Nagulat ang dalaga, kasama ng kanyang mga kasama, sa naging desisyon ng monghe. Ngunit ibinigay ng monghe ang patunay na kanilang hinahangad, isang tunay na sorpresa. Wala ni isa ang nag-akala ng ganitong kabutihan mula sa isang monghe. Subalit, nagbigay babala ang monghe na katulad niya, hindi rin makakilos ang kanyang kaibigan ng walang angkop na kondisyon.
Sinabi niya na maaaring ang bagong henerasyon ay hindi nais ang ganitong pagbabago. Humingi ng pahintulot ang dalaga na magbigay ng kanyang opinyon sa halip ng dalawang matandang naroon. Nangako siyang maglalaan ng oras at magbibigay ng pangwakas na kasagutan sa huling araw ng Dragon Conference na tiniyak niyang hindi sila mabibigo. Ngunit may isa pang salik na nakasalalay kung siya ba ay makakakuha ng patunay, at ito ay may kinalaman sa taong kanyang binabanggit. Ang ipinapahiwatig ng monghe ay maaaring makilala siya ng dalaga, ngunit hindi siya kikilalanin ng banal na espada. Bagamat tila bastos ang dating ng mga salitang yon, tinanggap ito ng dalaga. Naniniwala ang monghe na handa siyang gawin ang lahat para makahanap ng solusyon, sapat na yun para sa kanya. Ngayon, maaari na siyang bumalik sa North Sea nang hindi walang laman ang mga kamay. Hindi inaasahan ng matanda ang anumang magiging kahirapan sa kanyang sarili dahil nauunawaan niyang walang negatibong reaksyon mula sa North Sea kapag natanggap nila ang kasagutan. Gayunpaman, nais ng dalaga na magbahagi pa ng isa pang kaisipan. Sinabi niyang kapag nagtagpo ang dalawang espada sa kanilang bayan, palaging may panganib ng kamatayan. Hindi ito ininda ng matanda, wala siyang pakialam sa anuman ang gawin ng dalaga. Pinaubaya niya ito sa kanya, kahit pa ito'y magtapos sa labanan hanggang kamatayan, bahagi ng kautusan ng North Sea iyon. Gayunpaman, nananatili ang tanong kung may kakayahan nga ba ang dalaga na gawin ito. Tumayo ang dalaga mula sa kanyang upuan at tumungo palabas. Sa kanyang paglabas, ipinahayag niya ang kanyang respeto sa monghe, at sinabi na aalis na sila. Ang dalawang matanda ay nagkatinginan at nagpalitan ng mga sulyap. Samantala, ang batang siyentipiko ay naghanda ng tsaa at lumapit sa kanila. Ngunit nakita niyang paalis na ang mga bisita, at doon niya naisip na kailangan din niyang sumama sa kanila. Tumango ang dalaga, na tila nagbibigay ng senadoryas na oras na para sumama siya. Nakaramdam siya ng kaunting pagkapahiya, nakatayo roon na may dalang tsaa, parang wala siyang magawa. Wala na siyang nagawa kundi tumayo, tila ba natulala na lamang. Gayunpaman, nagdesisyon siyang dalhin pa rin ang tsaa sa matanda, kahit papaano'y mainom nila ito. Tinanong ng monghe kung bakit gusto niyang sumama, at idinagdag pa na kung hindi man niya madala ang tasa ng tsaa, dapat ay ipakita man lang ang kanyang respeto. Napansin ng batang siyentipiko na paalis na ang kanyang mga kasama, kaya kahit hindi niya gusto, sinunod niya ang utos. Hindi talaga siya pabor sa mga kakaibang matandang ito, ngunit malinaw na gustong-gusto ng monghe ang mga pangyayari. Pati ang banal na espada ay gustong uminom ng tsaa dahil hindi siya immune sa bango ng mga halamang gamot. Nang tiningnan ng batang siyentipiko ang mga mata ng banal na espada, nakita niya ang isang silweta ng hindi kapani-pani walang lakas na tila nagmumula sa matanda. Ang enerhiya ay napakalakas na agad niyang napagtanto na ang matandang ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi pa naunawaan ng bata na ang banal na espada pala ang kaharap niya dahil sa mga oras na iyon, inutusan siyang kumuha ng tsaa. Samantala, ibinaling ng monghe ang kanyang pansin sa bukirin sa likod ng bahay. Sinabi ng monghe na ito ang pinakamainam na lugar sa Hangzhou at ang tubig dito ay walang kapantay sa kalinisan. Huminga siya ng mabigat, at binanggit ng batang siyentipiko na totoo ngang malinis ang tubig, ngunit naalala niya na napakaraming damo sa bukirin at duda siya kung may nag-aalaga rito dahil sa masangsang na amoy ng pataba. Nahirapan pa siyang hanapin ng mga mangkok, at sobrang dumi ng mga ito kaya kinailangan niyang hugasan. Kumuha siya ng tubig mula sa ibang lugar at pinakuluan ito. Samantala, nakaalis na ang dalaga at hindi na siya nakasaksi sa mga pinakamahalagang pangyayari. Binuksan ng Espada Saint ang kanyang bibig at sinabi na ang dalaga na naroon kani-kanina lamang ay nagpapaalala sa kanya ng isang babae. Ayaw ng monghe na pag-usapan pa ito at nais na lamang niyang kalimutan ang lahat ng iyon. Subalit, naiintindihan ng matandang espada na hindi lamang siya ang nahulog ang puso sa babaeng iyon kundi pati na rin ang hari ng yelo. Nakatayo lamang ang batang siyentipiko, nakikinig sa mga usapan, at napagtanto na ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa dalaga at tila may mahalagang nangyari. Gayunpaman, dahil huli na siya, wala siyang ideya kung ano nga ba ang nagaganap. Sinabihan ng matanda ang bata na umupo at huwag na siyang manatiling nakatayo. Dahan-daang umupo ang bata at bigla na lamang sumigaw ang matanda, na nagsasabing kapag iniutos ng mga nakatatanda na umupo, kailangan niyang sumagot ng oo, Ginoo, at hindi magreklamo. Bakit daw ba lagi siyang nagrereklamo na tila sawang-sawa na siya sa buhay, at gusto ba niyang matulog sa kandangga ng matanda? Malinaw na hindi ikinatuwa ni On ang ganitong uri ng banta kaya siya'y napaupo para sa kanyang ikabubuti.
Tinanong ng monghe ang bata kung sino siya at saang paaralan siya nagmula. Inutusan siyang itigil na ang pagiging hanggal at sumagot ng maayos, dahil kung mayroon siyang mga mata para makakita, dapat niyang malaman kung sino talaga ang mga kaharap niya. Nagbigay ng babala ang monghe na huwag niyang sabihin na biro lamang ito o isang panlilinlang. Biglang lumiwanag ang isang napakaliwanag na enerhiya mula sa banal na espada. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga nakatatanda, at napagtanto ng bata na totoo ang sinabi ng dalaga tungkol sa nangyari kahapon. Dahil dito, lumala pa ang tensyon sa pagitan nila, kaya nagdesisyon ng bata na aminin na wala siyang kinalaman kay mom at humingi siya ng paumanhin sa banal na espada. Tinitigan siya ng banal na espada, na tila inaaral ang bawat galaw ng bata, at halos masunog siya sa lakas ng enerhiya nito. Hindi nagustuhan ng monghe ang mga sagot ng binata, dahil masyado itong komplikado at hindi akma sa sitwasyon. Bagamat hindi siya tunay na tagasunod ng Miriam, inamin ng monghe na isa lamang siyang huwad na monghe na napadpad sa lugar na yun at mananatili lamang bilang isang simpleng monghe. Pahayag naman ng banal na espada, wala rin siyang kaugnayan sa mom at hindi kailanman ninais na sundan ang landas na iyon. Sa halip, palagi niyang hinaanggad na sundin ang landas ng espada. Wala siyang koneksyon sa kasamaan o katarungan, maging sa Moram Alliance. Tinanong ng banal na espada ang monghe kung alam ba nito ang kasaysayan ng kanyang espada, at kung paano ito makakapagsalita ng ganoon. Ipinapahiwatig ng tanong ng espada na may mas malalim na kahulugan ang kasaysayan ng espada kaysa sa basta paghawak nito lamang, at marahil, may mga panuntunan at prinsipyo na hindi naiintindihan ng monghe. Naibigay ang kanyang kamay, ngunit natakot siyang tanggihan ng monghe, lalo na't hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid. Sa kabilang banda, sa katabing silid, ang dalagang kasama ng kanyang mga alagad ay umalis na mula sa tirahan ng monghe. Bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa Ice Ghost at may isang mahalagang hiling. Tinanong niya kung tapos na ba ang paghahanda para sa huling araw ng Phoenix Dragon Conference, at tumugon ang Ice Ghost ng oo. Mahalagang impormasyon ito dahil magiging matindi ang tensyon sa huling araw ng kumperensya. Bagamat si Prim Ara ay handang gawin ang lahat para sa kanyang amo, alam niyang hindi madaling mapaamin ang taong ito. May posibilidad na aminin niya ang hinihiling nila, ngunit hindi siya obligado na gawin ito. Dahil dito, nag-aalala si Prim Ara na kung walang magiging sagot sa huling araw ng Dragon Conference, maaaring malunod sa dugo ang Mima Union. Sa makatuwid, hindi maaaring hilingin ng monghe ang kamay ng bata para sa kasal, isang di may iwasang sitwasyon na ikinabahala ng binata, habang naguguluhan kung ano ba talaga ang nais ng monghe mula sa kanya.